Okay, itong Barangay Ginebra nanalo kagabi kontra dito sa NLEX Road Warriors at pasok na sila doon sa twice to beat at ang iniintay na lang ay kung sino makakalaban nila. Pero ang kailangan natin tingnan dito ay yung posibleng pagbabago na mangyayari sa Ginebra next conference, hindi po itong conference na ito. Sa next conference baka makuha na ng Ginebra ulit itong si Arvin Tolentino at hindi na nakagugulat na bumalik yan dyan sa Ginebra dahil nakita na natin ang SMC ginagawa talaga yan. Kung matatandaan ninyo itong si Alex Cabagnot nanggaling sa Northport nasa San Miguel na trade sa Northport tapos pinalik din sa SMB. So pwedeng bumalik si Arvin Tolentino dito sa Barangay Ginebra. At ang tanong na lamang ay kung sino magiging kapalit nito. Kasi sa ngayon kung titignan natin mukhang kailangan pa raw ng Barangay Ginebra ng isa pang scorer pagdating ng Philippine Cup. Kasi yung pagkukulang doon sa power forward, small forward ng Ginebra, hindi nakikita ngayon dahil nandiyan itong si Tony Bishop. Pero pagdating ng Philippine Cup at wala na si Bishop, dyan natin makikita yung pangangailangan sa isang katulad ni Arvin Tolentino. Siyempre ngayon mas mataas na ang trade value ni Arvin dahil siya na ang top scorer sa Northport Batangas. So, kung makukuha ng Barangay Ginebra itong si Tolentino, kailangan siguro mag-give up sila ng ibang mga players. Hindi pa natin natitiyak kung sino, pero ang plano talaga ay kunin na ng Barangay Ginebra itong si Arvin Tolentino para sa kanilang lineup next conference. Ang tanong na lamang ay kung sino ang pwede nilang ibigay. Siyempre magdedepende yan lahat dito sa magiging negosasyon. Pero sigurado na hihilingin ng Northport kahit na sabihin natin na malapit yan sa SMC ay yung players na may quality din. Dahil siyempre kailangan niya aprobahan ng PBA Trade Committee. Ang maliwanag dito kung mapupunta si Arvin dito sa Barangay Ginebra pagdating ng Philippine Cup, yung pagkawala ni Bishop kahit papano mapupunuan kahit konti. Mukhang kailangan na talaga ng San Miguel Beer ng bagong power forward ngayon. Maliwanag yung sinabi ni Junmar Fajardo, gumaan yung trabaho niya dahil kay Benny Boatwright. At ano nga ba ang posisyon ni Boatwright na nilalaro pag nandito sa SMB? Siya ay isang power forward na may 3-point shooting. Nakita naman natin yan, ganyan ang laro si Fajardo center, si Boatwright ang power forward. Ang problema lang, pagdating ng Philippine Cup, wala na to si Boatwright. At yung dalawang power forward ng San Miguel, itong si Rodney Brondial at si Vic Manuel, parehong may injury. At nakita natin na itong si Brondial kahit minsan ay nakakashoot ng 3, hindi siya consistent doon. At si Manuel walang 3-point shot yan. So yung pinaka-formula ng San Miguel para maging successful, yung isang power forward na may 3-point shooting ay mawawala pagdating ng Philippine Cup. Maliwanag nga yung sinabi ni Junmar na kinakailangan niya ng isang power forward na merong 3 katulad ni Arvin Santos noon. Yan nga ang dahilan kung ba't marami silang napanalo ng kampyonato. So sa ngayon, yan ang titignan talaga ng San Miguel Beer ang kumuha ng isang power forward na may 3 at yung hindi injury prone. Dahil yan ngayon ang nagiging problema. Hindi natin masyadong napapansin yung pagka-injury prone nitong si Vic Manuel at yung kawalan ni Rodney Brondial dahil nandiyan si Benny Boatwright. Kaya pwedeng siya ang power forward at itong si Tautuma at si Fajardo ang mag-alternate doon sa center. Yan ngayon ang nagiging problema dito sa SMB. Kapag parehong power forward mo ay na-injure, isipin nyo na lang kung nangyari yan sa Philippine Cup at wala yung dalawang nabanggit na power forward, paano gagawin ng SMB? So yan ngayon ang tinitingnan ng management. Siyempre nakafocus sila dito sa playoffs, pero gusto rin nilang siguraduhin na pagdating ng Philippine Cup, meron silang big man, wingman na available na tutulong dito kay Junmar Fajardo para maumpisahan ang kampanya. Posible nga kaya na maging sister teams na itong Converge Fiber Xers at itong Phoenix Fuel Masters. Iyan ngayon ang tanong ng karamihan dahil kung sumusubaybay kayo dito sa mga nangyayari sa negosyo, nagkaroon na po ng joint venture itong si Dennis Uy ng Converge at itong si Dennis Uy ng Phoenix Fuel Masters. Actually, yung joint venture nila ay dito sa telecommunications company nito itong si Dennis Uy, yung dito. Yan ang magkakaroon sila ng joint venture. Pero syempre dahil itong dito telecommunications at yung Phoenix ay isang korporasyon lang ang may-ari dyan, yung Udena, ibig niya sabihin ay nagkaroon na ng partnership itong Converge at itong Phoenix Fuel Masters. Syempre sa negosyo lang yan. Ang tanong, pagdating kaya dito sa basketball ay magkakaroon din
ng partnership itong Phoenix at Converge. Hindi pa natin malalaman yan. Ang maliwanag ngayon, mukhang itong Converge at Phoenix, kailangan subaybayan natin yung gagawin nilang mga trade transactions. Dahil kung dito makita natin na magkaroon ng maraming trade, itong Phoenix at Converge, pwede natin masabi na magkakaroon nga sila o naging parang sister team na. At kung mangyari yan, mabuti rin dahil pareho namang independent teams yan. At hindi na sila kumbaga madedehado dito sa mga trades nitong SMC at MVP Group. Dapat nga sabi ng iba ay magsama-sama ng puwersa itong Converge, Phoenix at Rain or Shine para naman kahit papano ay magkaroon ng balance dito sa PBA at hindi na naman puro SMC at MVP ang naglalaban sa kampyonato. Sa ngayon, ang focus syempre ng Converge ay doon na sa susunod na konferensya. Samantalang ang Phoenix nandito sa playoffs, depende kung sino makakalaban nila. Pero pagkatapos nitong Commissioner's Cup, tignan natin kung ano pang transactions ang mangyayari sa dalawang grupo. Ngayong natalo itong NLEX Road Warriors, ano ang magiging resulta? O eliminated na ba sila sa playoffs? Hindi pa naman. Kapag ang TNT ay nanalo dito sa Phoenix, laglag ang NLEX. Pero kung ang TNT ay matalo sa Phoenix, magkakaroon ng playoff para doon sa final slot, TNT versus NLEX. So sa ngayon, ang maliwanag dito itong NLEX. Of course, alam natin, magkaroon sila ng mga injuries at yan ang dahilan kung ba't naapektuhan yung kampanya nila. At nagka-problema rin dito sa import, sayang yung si Thomas Robinson, mahusay sana. Kaya lang ngayon, ang kailangan natin tignan ay kung ano ang gagawin nitong NLEX Road Warriors para mapalakas yung kanilang lineup. Kasi kung titignan natin ngayon, itong MVP group, yung TNT, yung Meralco, yung NLEX, lahat nahihirapang mag-qualify sa playoffs. Itong Meralco, hindi na yan makakakuha ng twice to beat. Itong NLEX at TNT, isa dyan ma-eliminate para makapasok yung isa. Hindi yan ang senaryo na gustong makita nitong MVP group. Kasi kung ikukumpara mo yung SMC, number 1 Magnolia, itong SMB at Ginebra pasok na rin dito sa twice to beat. At syempre bilang karibal na korporasyon, gusto nila na yung kanilang koponan ay maging successful din. So dito natin makikita kung anong adjustment ang gagawin dito sa NLEX Road Warriors. Maraming naniniwala na baka mapalitan na dito si Frankie Lim, pero hindi pa natin natitiyak yan dahil posible rin na baka gawan pa ng mga trades at titignan at bibigyan pa ng isa pang konferensya itong si Lim para pagandahin ang takbo nitong Road Warriors. Sa ngayon, nakafocus siyempre sila dito sa laban ng TNT at ng Phoenix. Pero asahan natin na kung ano man ang mangyari ngayong konferensyang ito, ay magkakaroon ng pagbabago dito sa NLEX Road Warriors sa kanilang lineup. Lalo na at nadali nga sila ng mga injuries at pakito si Robert Bolick, hindi magtagal dyan. Shout out kay Michael D, John Raymark Isuela, Romeo Conchada, Edia Garcia, Joseph Pineda, Noel Corpus, Princess Yumi Corpus at Girly Baduria, Junjun, Angie, Patpat at B-Boy Matas, JJ Sibum, Joshua Giray, Espejo at Rosales Family, John Cantos, Donel Santiago, Jason Mendoza, Dexter Domer, Enju, Junicio Mercado, kay Judy, Edwina, Shaina, Carl, Jaira at Jonah Villarosa, Ireneo Sarangsang Family, kay Edwin Carmona Jr., Oji, Len Gio at Gia Santillana at Tagle Family, Brian Andres, RG Bueno at Nalina Family, Katsakino Dukusin, kay Ronald Barbosidad, Rico Olarte, kay Reden, Elena, Laila at Bonbon Lansang, at pati na rin dito kay Jonel Alagon at Celino Valles Family.